downtown bus. No. It's only downtown. At ito na nga yung second part ng pagpunta ko dito sa Bant. Tulad nga ng nabanggit ko, yung bus stop ay dun lang sa likod ng store na pinapasukan ko. Ayan nga yung pinakaharap ng buong store. Para itong plaza na napapaligiran ng iba't ibang klase ng establishment. Merong mga kainan na iba't ibang klase. Tapos may gasoline station din. Merong mga kainan o restaurant sa paligid. At meron ding mga bangko tulad ng Bank of Montreal or BMO at CIBC at marami pang iba. Meron nga ring McDo, A&W, 7-Eleven at kung ano-ano pa. Ang unang stopover nga ay sa downtown. Ngayon nga lang din ako nakadaan sa daan na to papunta sa downtown. Dahil nga usually ay gumagamit ako ng train papunta sa downtown. Ang sabi nga sa weather ngayon ay cloudy. Kaya kitang-kita naman talaga yung ulap ngayong araw. Okay na nga din yan. Wag lang talagang uulan. At sa punto nga yan, nakarating na kami sa downtown. Hindi ko na lang talaga nakunan yung video nung papunta kami sa downtown dahil ang dami ring sumakay na galing sa downtown. Papunta na nga kami dito sa Canmore. Nakikita na nga dito sa malayo itong mga bundok. Dito na nga tayo sa pinaka city dito sa Canmore. Marami-rami din yung bumaba dito sa Canmore. Nung una nga, akala ko, dito na kami bababa. Pero buti na lang yung kasama ko bumaba at nagtanong doon sa pinaka-driver ng bus. Dahil nga first time namin, hindi talaga namin alam kung saan nga ba kami pinakabababa. At ang sabi nga daw ng driver ay Canmore pa lang to. At doon kami sa pinaka-last destination, doon sa pinaka-Bant. Usually nga, kung saan ka bumaba ay doon ka rin sasakay pa uwi. Tapos, kung ano talaga yung nakalagay sa ticket mo, dapat andun ka na bago yung time na nakalagay sa ticket. Dahil saktong-sakto talaga yung oras ng pag-alis ng bus. At pag nakita nyo nga yung signage na to, isa lang yung ibig sabihin. Napakalapit na yung destination kung saan ka talaga pupunta. At sa punto nga yan, nakababa na kami ng bus. After 2 hours na biyahe. Nung pagbaba nga namin ng bus, hindi ko rin talaga alam kung saan nga ba talaga kami papunta niyan. At ang sabi ko nga dun sa kasama ko, sundan na lang namin yung mga kasama namin sa bus kung saan nga ba sila pupunta. Tapos nga tinatandaan na rin talaga namin yung mga dinadaanan namin. Dahil nga kung saan talaga kami bumaba kanina galing dun sa bus, dun din kami susunduin, pauwi naman. Pagkatapos nga habang naglalakad kami, parang napapaisip kami na parang wala naman kami nakikita na magandang mga lugar. Kaya nga hindi na rin talaga kami nakatiis kung hindi magtanong na lang. At karamihan nga ng mga napapagtanungan namin ay mga turista din. Kaya hindi rin talaga nila masagot kung ano nga ba yung mga tinatanong namin. Ang hirap din naman kasi talagang malaman kung sino nga ba talaga yung totoong Canadian. Dahil magkakamukha naman kasi talaga sila. Kaya napag-google na lang talaga kami para malaman lang talaga kung saan ba talaga yung hinahanap namin mga location. Noong mga oras nga na yan, mapapansin talaga na wala naman talagang mga tao pa. Dahil nga sobrang aga pa. Mas may isasuggest ko nga na kung pupunta rin kayo dito, ay agahan nyo. Para makita nyo yung buong lugar ng napakaayos at napakalinis pa. Dahil nga nung time ng pauwi kami, napakarami ng tao. Habang naglalakad nga kami, nakakita kami ng park o etong bridge. Maraming ang mga kabayan na nagpipiknik doon sa gilid. Kasama yung mga kanya-kanyang pamilya. At papunta na nga kami doon sa Cascade Garden. Tapos nga nananalangin kami nung kasama ko na sana wag talagang umulan. Dahil kitang-kita naman talaga sa ulap kung gaano kadilim. Dito nga sa taas yung pinaka-way papunta dito sa Cascade Garden. Pati na din yung Bow Falls Viewpoint. Dito pa nga lang sa park busog na talaga yung makikita mong magagandang mga views. Kaya kahit paano talaga nakakapag-relax din talaga kahit sandali. At ito na nga yung Cascade Garden na tinatawag dito sa Bant. Pagtapos nga, nakaramdam na kami ng gutom ng kasama ko. Kaya napagdesisyon na namin na kumain muna bago kami pumasok sa loob. Nagbaon nga lang din kami na makakain. Pero marami rin namang mga mabibilan dito. Makikita mo talaga dito kung gaano kaganda dito sa Canada. Partida pa nga yan dahil dito pa lang yan sa Alberta. Paano pa kaya doon sa mga ibang lugar? Habang andito nga kami sa loob ng Cascade Garden, nakita kami ng couple. Dito siguro nila ginagawa yung pinaka-prenup doon para sa kasal nila. At pagtapos nga sa Cascade Garden, dumiretso kami dito sa pinaka-bridge. Pagtapos nga nung pagkakita namin doon sa bridge, napakaganda naman talaga ng view. Sa ganyang panahon, talagang napakasakto lang talaga. Dahil hindi naman mainit at hindi rin naman ganun kalamig. Yung mga gantong klaseng mga view, talagang mapapamangha ka na lang talaga. Pwede ka nga rin palang umarkila dito ng bike o mga motor. Pero para sa akin nga, mas maganda pa rin talaga na maglakad. Para nga mas ma-appreciate mo yung ganda ng lugar. Pero kung tamad ka nga, mas maganda na mag-arkila ka ng motor o kaya ng bike.